Nagsama-sama tayo ngayon dahil sa iisang damdamin para sa Actually, bayan. may surprise video ako sa inyo eh. Ready na ba kayo? Oh my God! Mamaya Tapos ng yan, video. pero... Oh. Mamaya na, pagkatapos ng video, simulan natin, di ba? Wait. Yung video, icing on the cake na lang yan. Because the reason why we need to remove it from him is because he did not earn it. Oh, ayon kay Lisa Marcos, siya mismo umamin sa akin, ha? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kumusta kayo? Lahat ba nandito na sa loob? Alright, so maraming po uling salamat sa nag-travel pa all the way from New York, DC, Atty. Valera, Fresno, San Francisco, Bakersfield, Las Vegas, Nevada. Grabe. Thank you so much, guys. Gusto ko lang pasalamatan. The reason why nagsama-sama tayo ngayon dahil sa iisang damdamin para sa bayan. Sa lahat ng mga oppression, suppression, panggigipit, katulad ng ating mga palanggang KOJC members na patuloy na ginigipit ng gobyerno ni Marcos Jr., ang mga issue sa korupsyon, ang pagtaas ng bilihin na hindi na kayang bilhin ng ordinaryong Pilipino, ang high crimes, ang smuggling. So sa lahat naman ng nakakanood sa akin, every night pinag-uusapan po natin yan. For 2 years, pinag-uusapan natin. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na dati po akong supporter ni Budol Marcos Jr. So ngayon, dahil sa inyo, lalong lumakas yung puwersa ng sambayan ng Pilipino. Sabi ko nga, nung 2022, August, nung ako ay nag-start, na criticize ang gobyerno ni Marcos Jr., iilan lang kami. Yung iba sa inyo, maraming maaring nagalit, pero ngayon, kasama ko na po kayo dahil hindi nyo na kaya yung panggigipit. Hindi nyo na kaya yung talamak na smuggling, lahat ng uri ng korupsyon. Hindi nyo na kaya ang pagpoprotekta nila sa mga drug lords. At mismo ang presidente natin ay bangag. Okay? Actually, may surprise video ako sa inyo eh. Ready na ba kayo? Oh my God! Mamaya yan. Pero kaya po tayo nagsama-sama dito dahil kahit na magaganda na yung inyong mga sitwasyon dito sa Amerika, yung puso ninyo para pa rin sa ating mahal na inang bayan. Yes, ngayon, dahil hindi nyo na masikmura yung sobrang panggigipit sa ating lahat, panggugurgor. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na ako ay tinamnan ng mga fabricated crimes sa Pilipinas. Nag-invento ng mga address, gumamit ng mga tao, si Liza, Ahas, Tanas. So, ito po ay gawain ng hindi matinong gobyerno. Kaya talaga namang gusto ko talagang magpasalamat sa inyo dahil kung hindi rin dahil sa inyo, hindi rin po ako tatapang ng ganito. Dahil sa suporta ninyong lahat at panonood ng aking YouTube video. Sa lahat, kaya tayo lalong dumami at lalong tumapang. At kasama nga natin ang isa sa pinakamatapang na magsasalta mamaya, ang former congressman ng Biliran, may BFF, Attorney Glenn Chong. Yes. Actually, kasama din po namin ang spokes ng bayan. Si spokes Harry Roque. Kaya lang, nag-aayos pa. Pababa na. Okay, pababa na. So, again, ang pinaka-common natin na pinaglalaban dito ay mawakasan na po ang pagpapatakbo ng isang presidenteng wala sa tamang kaisipan. Yes, bangag. Wala sa tamang kaisipan. Kaya ang isang tao, kapag wala sa tamang katinuan, madidiskaril po talaga ang pagpapatakbo sa ating
inang bayan. At kawawa yung inyong mga iniwang mahal sa buhay sa Pilipinas na patuloy na bibiktamahin ng mga mafia at sindikatong Marcos Jr. or Marcos Romualdez Araneta government. Kaya sana po patuloy kayong maging matapang at huwag kayo pasisindak. Sabi ko nga, only one life to live in this world. Lahat tayo may katapusan, pero we have to make sure na sila ang matatapos ang mga bangag. Thank you. Ate Claire, thank you. You know, guys, many of you probably know me. I have fought against Smartmatic for the last 14 years. Without many of you knowing that someone is fighting for clean elections back there in the Philippines. Because I know that elections, you see, we live in a democratic space, both here in the United States and in the Philippines. In that democracy, it's palagi nating sinasabi, the power of government emanates from the people. Di po ba? Tama ba ako? Oh, the power of government emanates from the people. What bigger proof is there to prove that the power of government emanates from the people is that we hold regular elections, both here in the United States and in the Philippines. Here you have it every 4 years. There we have it every 6 years for president. Now, we get to choose our leader to exercise the collective political power of every citizen of a country, in the United States or in the Philippines. That's exactly what I'm fighting for, to make our elections clean, because someone there in Malacanang must be worthy of the trust of our people. Kasi kung wala na tayong trust sa kanya, kung sinira niya ang mandato niya, babawiin natin yan sa kanya. Di po ba? Karapatan ng bawat Pilipino na bawiin natin. Dahil sa eleksyon, pinapahiram lang natin yan sa kanila. They don't own it. It does not pass by succession because we are not royalty. We are not a monarchy. We are a republican democracy where power resides in the people. Pinapahiram lang natin yan sa kanila bawat eleksyon. And after a set period, babawiin natin, papahiram ulit natin sa iba na may tiwala tayo. Lahat tayo nagtiwala sa kanila. Di ba? Lahat tayo nabudol. So why am I here? Because I want to give testimony na nung eleksyon ng 2022, minanipula nila yung election system para pumabor kay Marcos Jr. I'm here. Ilang beses ko na to sinabi, but I repeat it again in flesh and blood before you, na Marcos Jr. does not deserve the trust of the Filipino people. At babawiin natin yan sooner or later. Di po ba? Sa tamang panahon. Mamaya na pagkatapos ng video. Oh. Mamaya na pagkatapos ng video, simulan natin, di ba? Wait. Yung video, icing on the cake na lang yan. Because the reason why we need to remove it from him is because he did not earn it. Oh, ayon kay Lisa Marcos, siya mismo umamin sa akin, personal. I'm going to have a meeting with the owners of Smartmatic. I need 2 technical guys with me. Tapos sabay duro sa akin, but not you because they hate you so much. So ano bang pag-uusapan nila na hindi ako pwedeng sumama? 6 na taon niyo akong kasama. 6 na taon akong nag-google sa inyo ng panahon, ng effort, na wala kayong binayad sa akin kahit piso. Tapos ngayon sabihin mo, hindi ka pwede. So hindi sila magbibilang ng boto. Kaya hindi ako pwede because mamanipulahin nila ang boto. And I will not agree to that. So after the elections, yung grupo ni General Reo found out the evidence. More than 30,000 precincts in the Philippines were transmitting from only one IP address. 98.6% of all precincts in Metro Manila transmitted from only one and the same IP address. 96% in Cavite,
86% in Batangas, all transmitted from only one IP address. What does it mean? Ang resulta ay galing lang sa isang IP address, galing lang sa isang mapping. If I recall exactly, doon sa office namin sa Cybergate, may isang floor doon, 10th floor, nandun kami. Nandun ako. Para kaming call center, daming computers na kahilera, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, para magbilang ng boto para kay Marcos. But, there is one small room in that entire 10th floor. Now, 2/3 of all the bandwidth in that building were channeled to that room. Ang nakahilera-hilerang computer, 1/3 lang amin. Pero yung maliit na room na yun, 2/3 ng bandwidth, doon lahat nakafocus. Anong ibig sabihin nun? Dan galing ang daya doon mismo sa Cybergate. Or minomonitor nila para makabantay sila na hindi sila dinaya ni Smartmatic din. So ngayon, kung yan ang mandato ni Marcos, ano nga ba palang ginawa nila? Ganito, mga kababayan. Si Marcos Jr. was up against an incumbent vice president. Remember, incumbent si Leni Robredo. So expected na hahatak ng boto pababa kay Marcos. Kasi marami din boboto kay Leni because she is incumbent. On the other hand, si Inday Sara enjoyed the political capital, the immense political capital of her father, incumbent. Si Inday Sara is popular by her own right. So therefore, ang boto ni Inday Sara aakyat, ang boto ni Marcos mahihila pababa. In opposite directions, di po ba? So, na-anticipate na yan ni national problem. Di ba? Kilala nyo kung sino si national problem? Oh, kung Sampaguita ang national flower, Carabao ang national animal, si Lisa Marcos ang national problem. Okay? So, ayan na. Na-anticipate niya yan na kung mababa ang boto ni Marcos, mataas ang boto ni Inday Sara, naturally, lahat tayo makatingala kay Inday Sara. Kasi siya ang mas maraming boto. Yang 32 million votes ni Inday Sara, she earned it by her own right. Totoong boto yan. Bakit? Ayaw na ayaw ni Lisa. Nahulog na ako. Bako ko nahulog ako. Magpiesta si Lisa Marcos sa Malacanang. Anyway, hindi ako mahuhulog. God will protect me. Oh, si Lisa Marcos mahulog. Okay. Yung boto ni Inday Sara, she earned it. 32 million, malinis yan. Dahil hindi siya sinama ni Lisa doon sa manipulasyon kasi ayaw na ayaw niya kay Inday Sara. Right from the start. Believe me, nandun ako sa headquarters araw-araw. Oh, nagta-time in din ako doon kahit wala akong sahod. Oh, so, yung 32 million Inday Sara sa kanya yan. Pero kaming 6 na technical people nila Marcos, nagpostahan kami that night. Ilan ang boto na makukuha ni Marcos Jr.? The maximum was 24 million. So 24 million lang ang boto ni Marcos, 32 million si Inday Sara. So ang titingalain nating leader, si Inday Sara, di po ba? So ang manipulasyon nila, dagdagan mo ng boto si Marcos para dumikit. Kaya si Marcos 31.8 million. So dinagdagan para dumikit kay Inday Sara and they will show an overwhelming victory. That by itself is cheating. Bakit? Kahit nagdagdag ka ng boto, hindi pwedeng magdagdag kasi lalagpas ka sa total number of registered voters. May limit yan eh. So anong ibig sabihin? Nagbawas ka sa ibang kandidato. Di ba? Binawasan mo yung ibang kandidato para idagdag mo rito kasi kung magdagdag ka ng magdagdag, lalagpas ka na sa total number of registered voters. So kung andaya ka ng boto, kaya mo ring dayain ang pera kinabukasan ng bawat Pilipino. And that's the reason why we are here, we are fighting to get back that mandate na minanipula ninyo. Minanipula nyo yung mandate na yan, you don't deserve it. And if we get it back, kanino atin ibibigay? Siyempre, the one who was legitimately elected to the next highest position of the land. Si Inday Sara, walang iba. Kasi malinis naman yung kapag kapanalo niya. Dagdag na lang po yung pagkabangag. Kasi, hindi pwede. Ano na lang kayang sasabihin ng mga Amerikano sa atin, kung ang ating Pangulo ay ngagba, nganga. And besides, ito pa,
Si national problem ang nagpapatakbo ng ating bansa. Hindi si Bangag. Bangag nga eh. Oh, now we are treated to the spectacle of a person who didn't file a certificate of candidacy but is effectively controlling the presidency. Kilala ko yung mag-asawa na yan. I've spent many months having dinner with them. Intimate dinners with them. Amin kami, yung mag-asawang dalawa. Ako nasa gilid ni Lisa Marcos palagi. Kasi yung si buddy niya ako eh. Okay nga, sabi ni Harry Roque sa akin, BFF daw ako ni Lisa Marcos. That was before. Ngayon, gusto ko na siyang sampalin. Sampalin. Nga pala, maraming salamat sa nagpadala ng yung parang chopping board ng manok o karne. Yun daw ang pagsampal kay Lisa. if we do that, mga kababayan, if we do that out of indignation. Not of personal spite, not out of malice, but of national indignation. Bakit ikaw ang magpapatakbo ng bansa na wala ka namang mandato? Ikaw nga ang numero unong nagmamanipula ng mga mandato. Actually, before that, minanipula din niya yung protesta ni Marcos Jr. And I can say that to you with all honesty dahil ako ang inutusan niya. Hinantay ko na lang na may panglima akong disbarment kasi doon ko ipapasok yung aking affidavit. Kaya nga, hindi na tumubo yung disbarment ko eh. Hanggang 4 na lang eh. Kasi nagsalita ako sa Davao, may disbarment ako. Nagsalita ako sa Tagum, may disbarment ako. Sa Cebu, may disbarment ako. Sa Dumaguete, masahol yun. Sinabi ko sa rally, bukas pag uwi ko, may disbarment na ako bukas. Ang Supreme Court nandyan sa harap ng gate ko, nag-serve ng pang-4 na disbarment. Tapos nung nag-interview ka ako kay Ate Claire, sabi ko, Lisa, hindi pwedeng ikaw lang magkaso-kaso sa akin, ha? Sa next na disbarment mo, isisingit ko na yung manipulasyon mo sa Korte Suprema mismo. You were trying to manipulate the Supreme Court to get that power. And now you succeeded in manipulating the election system to get that power. And what do they want to do? Maintain their hold on power. That is why you see ang Chacha. To extend themselves in power. That's why you see yung si Tambayuda, Tambaloslos nagbibigay ng ayuda, Tambayuda, sinisingit between the father and the son. Kasi ang son is, yun yung ultimate goal ni Lisa Marcos eh. Gawing pangulo ang anak. Kung hindi pa rin, i-provoke ang China para pag magkagulo, declare ng emergency rule. Walang eleksyon. These are all the scenarios that are playing in their mind. So, payagan ba natin sila to play with fire? Hindi. Babawiin natin dahil may rason tayong bawiin ito. Legal at konstitusyonal. You see, ladies and gentlemen, ubos na ang panahon ko, ang oras ko pala. But I will leave this message to you. Back home or even here, tingnan po ninyo inyong mga anak, inyong mga apo. They cannot fight for their rights today. They cannot stand for their future today. Sino ang lalaban para sa kanila? Si mami, si daddy, si ate, si kuya, si lolo, si lola, you and me. That's why we are here. Bawiin natin sa kanila ang kapangyarihang minanipula nila dahil they don't deserve it. And with more reason, dahil makikita natin mamaya na hindi lang pala ito manipulador, bangag pa. So with that, ladies and gentlemen, I thank you for your time, for your presence, for your willingness to stand up for your country, even if you are far away. Because wherever a Filipino is, our heart will always be for our beloved country. Thank you, ladies and gentlemen.